Nagsimula ang lahat sa isang pambihirang panaginip. Nagising si Rebecca sa lambing ni Doc Morgan. Pinagluto siya, binilhan ng damit pangbuntis, inalalayan sa bawat kilos at pinaliguan ng aruga ang kanyang tiyan. Akala natin at akala rin ni Rebecca may pag-asa na magbagong lahat. Pero yun pala, isang malaking paasa lang. Saksi ang pader sa napakasakit na katotohanan ng binitawan ni Doc. Ginawa niya lang yon para maging mabuting asawa kahit na isang araw lang dahil hindi niya kailanman mamahalin si Rebecca at ang mga bata lang ang kailangan niya. Aray! Grabe, hindi ba? Pero hindi pa dyan nagtatapos ang trahedya, mga kasummer. Dahil sa kabila ng 7 buwan ng pagdadalang tao sa kanyang quadruplets, isang madilim na bantang nagsasalubong kay Rebecca. Nagbalik ang walang awang si Tio Raul sa gitna ng pananakit at pagtatanggol ng kapatid niyang si Joshua. Isang napakadelikadong bata ang iiwan sa kanila at dahil sa matinding takot at stress, biglang dadagundong ang pinakakinatatakutang eksena. Dugo! Maaga bang isisilang ang mga quadruplets? Maililigtas ba sila at ang buhay ni Rebecca? Rebecca POV. Hindi ko gustong gumising pero ang huni ng mga ibon at ang hampas ng alon sa dalampasigan ay parang alarm clock na ayaw tumigil. I groaned softly, eyes still half closed, wishing I could go back to that brief moment of warmth and peace. Nang dahan-dahan kong idinilat ang mga mata ko, niling akong bahagi ng higaan ni Morgan. Bakante na yon, bagamat naroon pa rin ang bakas ng ulo niya sa unan. Napabuntong hininga ako, isang mahabang buntong hininga na may halong pagkadismaya at pangungulila. Same old Morgan. Mahina akong bulong habang kinuha kong unan niya at niyakap yon. The scent of him lingered. Masculine, comforting, yet painfully distant. A mixture of sadness and happiness curled my lips into a faint smile. Ganun na lang siguro ako palagi na lang nasasaktan pero umaasa pa rin. Bumangon na ako at tumayo at lumapit sa full-length mirror sa gilid ng kwarto. Napatingin ako sa sarili ko. Messy hair, puffy eyes, and a stomach that's grown so big. I can't see my feet anymore. Ang laki ko na. Napatawa ako ng mahina pero kagading napalitan ng ngiti ng luha. Hinaplos ko ang tiyan ko, dahan-dahan. Good morning, babies, I whispered. How are my little fighters today? Biglang gumalaw ang isa tapos sumabay pa ang tatlo. Napaigtad ako ng bahagya. Haray, easy lang, hindi sabay-sabay please. Sabi ko pero natawa rin ako. Kahit na masakit may halong saya. You guys never let me rest, ha? Muli kong hinaplos ang tiyan ko. Ramdam kong tibok at kilos ng 4. Quadruplets. Hanggang ngayon hindi ko pa rin lubos maisip na kaya kong magdala ng 4 na sanggol. If only your dad could see you. Bulong ko't halos wala ng boses. If only he stayed. Huminga ko ng malalim. Malabo naman talaga na mangyari yon. Kahit nga nahawakan ako, hindi magawa ni Morgan. Parang takot siya. Ang tanga ko rin kasi minsan, sabi ko habang pinagmamasdan ng sarili sa salamin. Alam ko nang wala na, pero umaasa pa rin. Inayos ko ang buko, sinuklay gamit ang mga daliri. Huminga ulit ako ng malalim at kinuha ang shawl sa gilid ng kama. Maybe a walk by the shore will help me breathe. Kailangan ko rin ng konting exercise, sabi ni Sab. Pero higit pa doon, kailangan ko mapag-isa. Paglabas ko, sinalubong ako ng malamig na simoy ng hangin mula sa dagat. The waves were calm, yet I felt the storm inside me. Each step I took in the sand felt heavy. Not because of my weight, but because of the emptiness he left behind. How I wish he was here. How I wish we could walk hand in hand, laughing at the sound of the waves, pretending that everything between us was real. Pero alam kong ilusyon lang lahat yun. I stopped walking and looked at the horizon. The sun was rising slowly, soft, golden, beautiful, exactly how love should feel, pero sa akin it only burned. Someday, I whispered, one hand over my belly. You'll know how much I fought for you. And for a moment, I closed my eyes, letting the wind carry my silent wish to the sea.
Umupo ako sa ibabaw ng malaking bato nang maramdaman ko ang pagod. The sea breeze brushed against my face. Cool and comforting. Tahimik ang paligid at tanging alon lang ang maririnig na tila ba nakikisabay sa bawat buntong hininga ko. Maya-maya uuwi na rin ako, sabi ko sa sarili ko habang hinahaplos ang tiyan ko. I was lost in thought when something warm settled over my shoulders. Napasinghap ako at agad na napalingon. Pagangat ko ng tingin, halos sumabog ang puso ko sa sobrang tuwa. Morgan, mahina kong sabi at halos hindi makapaniwala. Nakangiti siya, may hawak na plastic bag sa isang kamay. I bought you maternity dresses, sabi niya. Casual pero may lambing sa boses. Wala pang bukas na store, so sa palengke ako bumili. Pero magaganda naman to. And I think kasya sa yung lahat. Your belly's too big na, Rebecca. Dapat isuot mo na yung maluluwag. Hindi kaagad ako nakasagot para ako natulala nang sa harap niya, lalo nang idugtong niya. Namili kami ni Mia, halika na, magluluto ako. Walang sabi-sabing nilahad niyang kami niya sa akin. Sandali na tumigil ang mundo ko. Gusto kong umiyak, gusto kong matawa, gusto kong yakapin siya. Mahina kong tawag pero naputol yon nang maramdaman kong nanginginig ang labi ko. Come on, sabi niya, simple lang pero ramdam kong sinseridad. Inabot niya ang kamay ko. Mainit yon pati parang sinasabi niyang kahit hindi siya marunong magpaliwanag, naroon siya. Inilalayan niya ako pababa ng bato at magkahawak kami naglakad. Pero bago pa kami makalayo, bigla akong naramdaman ng malakas na galaw sa tiyan ko. Napahinto ako. Wait, the babies are moving. Bulungkot na patingin ako sa kanya. Halos nataranta siya, agad na lumuhod sa buhangin. Okay ka lang ba? Masakit ba? Umiling ako at natawa habang pinagmamasdan siyang parang ngayon lang nakakita ng himala. Kinaplas niya ang tiyan ko. Marahan na marahan, parang natatakot niyang baka masaktan ang mga bata. Pagkatapos, napangiti siya. Hindi lang basta ngiti at yung ngiting punong-puno ng saya, gulat at pagmamahal. Pagmamahal? Sana nga. Hey dear, mahinang sabi niya habang hinahaplos pa rin ang tiyan ko. You're already strong, ha? At bago ko pa mapigilan ng sarili ko, nakita ko na yumuko siya at hinagkan ng tiyan ko. Napasinghap ako. The moment froze, his lips against the life we made together. The sound of the waves, the warmth of the sun, wala akong masabi. Hindi ko kayang ilarawan kung gaano kabigat at kagaan sa dibdib sabay. Parang ang tagal kong naghintay para sa sandaling ito. Pag-angat ng mukha niya, nagtamang mga mata namin. May kung anong hindi nasasabi pero malinaw. Ramdam ko na may puwang ako sa puso niya kahit na papaano. Come on, let's go, sabi niya sabay ngiti ng halos tumunaw sa akin. Tumango ako at pilit na pinipigilan ang luha. Hinawakan niya ulit ang kamay ko at magkasabay kaming naglakad pabalik sa bahay. Sa unang pagkakataon, magkahawak kamay kami at parang wala na munang problema. Parang mag-asawa na at sa bawat takbang namin naramdaman kong baka. Kahit papano, may pag-asa na piliin niya ako. Nagkatinginan kami ni Mia habang pareho namin pinagmamasdan si Morgan sa kusina. Nakasando lang siya at may apron na parang hindi bagay sa kanya. Pero sa totoo lang, ang gwapo pa rin. Tahimik lang akong nakaupo sa gilid ng mesa habang siya naman abala sa paghahalo ng ulam na niluluto. Amoy na amoy kong bawang at sibuyas. At sa bawat kilos niya, parang lalo kong mahaba ng hininga. Parang ayoko matapos ang sandaling ito. Mia, mahina akong tanong. Anong nakain ni Doc at bigla siya naging mabait? Nagkibit balikat si Mia, sabay ngiti. Hindi ko rin alam. Kaninang madaling araw bigla niya akong ginising. Sabi niya mamamalengke daw kami kasi siya raw ang magluluto ngayon. Napakunot ako ng noo. Siya mismong nagsabi. Tumango siya. Oo, wala pang ang kape. Nagmamadali pang lumabas. Parang may binago overnight. Sinabi ba niya na may kapalit to? Tanong ko ulit. May halong kaba at pag-asa sa tono. Umiling si Mia. Wala naman. Basta sabi niya lang. Gusto niya siyang magluto. Hayaan mo na, Rebecca. Ang mahalaga, ginagawa niya yan para sa'yo. Kahit mamaya aalis din siya, at least naging asawa mo siya kahit na isang araw lang. Napatigil ako. Ang mga salitang iyon. Napangiti ako at mahina lang, yung tipong pilit pero totoo. Isang araw lang, bulong ko. At least, naramdaman ko kung paano. Bumuntong hininga si Mia at tinapik ang kamay ko. Minsan, yung isang araw na totoo, mas mabigat pa sa isang taon na puro sakit. Bago pa ako makasagot na palingon si Morgan sa amin.
Come on, sit down. Kakain na tayo. Sabi niya habang pinupunasan ng kamay niya sa apron. Tumango ako pero nagulat ako nang bigla siyang lumapit sa akin. Maingat niyang hinawakan ang braso ko at marahan akong inalalayan papunta sa upuan. Hindi ako makapaniwala. Hindi to yung Morgan na kilala ko. Yung palaging malamig. Yung walang pakialam kahit na nahihirapan ako. Pero ngayon parang ibang tao siya. Careful, mahinang sabi niya habang pinapaupo ako. Ramdam kong init ng palad niya para akong kinokuryente. Napayuko ako at pilit tinatagong ngiti na gustong sumilip. Tinawag ni Mia sina Joshua at Jaden. Si Jaden agad na sumagot at pumunta pero si Joshua wala. Hindi ko alam kung ayaw ba niyang sumabay o pinili niya na lang na umiwas. Habang nag-aayos si Mia ng mga plato, si Doc naman ang abala sa paglalagay ng ulam sa harapan ko. Sinandukan niya ako ng kanin. Tapos ng sabaw at kahit yung baso ko, siya na rin ang nagsali ng tubig. Kumain ka ng mabuti, mainit yan, sabi niya habang inaayos ang kubyertos ko. Napatingin ako sa kanya at halos hindi ko maipinta ang pakiramdam ko. May kung anong kurot sa dibdib ko. Masaya pero masakit, parang pinipig ang puso ko. Salamat, mahina akong sabi. Don't mention it, tugon niya pero hindi tumingin sa akin. Habang kumakain kami, nakatingin lang ako sa kanya. Sa bawat kilos, sa bawat tingin niya, sa plato, sa bawat sandaling kasama ko siya. Gusto kong ipakong oras kahit na alam kong pagkatapos nito, babalik na ulit siya sa pagiging Dr. Alcarte na kilala ko, yung lalaking kahirap abutin. Pero ngayong sandaling ito, habang pinagsisilbihan niya ako, habang kasama ko siya sa ilalim ng bubong na ito, hindi ko muna iisipin ang bukas. Kasi minsan, isang araw lang na totoo sapat na para maramdaman mo na hindi ka ganap na iniwan. Hanggang hapon, sobrang maasikaso niya. Wala siyang pinagawa sa akin. Lahat siya ang gumagalaw. Kahit pag-abot ng tubig, nag-aayos ng unan ko, inalalayan ako kahit sa pagsuot ng tsinelas ko. May mga sandali pa nga na magkatabi kami sa sofa habang hawak niya ang stethoscope. Pinapakinggan ng tibok ng puso ng mga anak namin. Nakatingin siya sa tiyan ko. Seryoso pero sa bawat ngiti niyang sumisilip, ramdam kong lambing. Parang walang pader sa pagitan namin, parang walang candies sa pagitan namin, walang sakit, walang distansya. The whole afternoon felt surreal. Normal days lang, nagkakwentuhan kami ni Jaden habang si Doc minsan nakikisali rin. Tahimik lang nasa Gedli, madalas umiiwas pero alam ko na naririnig niyang lahat. May ilang beses nahuli ko si Doc at Mia na nagtatagpo ang tingin. Parang may sinasabi sa isa't isa na hindi ko maintindihan pero pinili ko manahimik. Ayokong sirain ang araw na minsan ko lang maramdaman na kompleto. Hanggang sa sumapit ang takip silim. Nagising ako sa malamlam na ilaw na galing sa labas. Nakahiga pa rin ako sa sofa, balot ng kumot. Tahimik sa buong paligid. At tanging hampas lang ng alon ng maririnig. Dahan-dahan akong bumangon at naglakad papunta sa veranda para magpahangin. Pero natigilan ako, nandun si Mia at Doc, nakatayo sa may gilid at narinig kong boses ni Mia. Salamat Doc, sabi niya. Kahit na isang araw lang, pinaramdam mo kay Rebecca na may asawa siya, na hindi siya mag-isa. Tahimik lang si Doc, ilang segundo bago to sumagot. Mia, mahina niyang sambit, pero nauna si Mia ulit. Doc, bakit hindi na lang siyang piliin mo? Bakit hindi si Rebecca? Nakita mo naman kung gaano kanya kamahal, kung gaano siya nagsasakripisyo para sa'yo. Hindi ka ba naawa sa kanya? Napahawak ako sa dibdib ko, ramdam kong bumibilis ang tibok ng puso ko, parang may kung anong masamang sasabihin. Matagal bago sumagot si Morgan, isang malalim na buntong hininga na muna bago niya dahan-dahang sambitin ng mga salitang ayaw kong marinig. Dahil hindi ko siya mahal. Parang may kumalabog sa tenga ko, parang huminto ang paligid. Anak lang ang kailangan ko. Dugtong niya, walang preno at walang emosyon. Anak na hindi kayang ibigay ni Candice at si Candice lang ang gusto kong makasama habang buhay. Napalunok ako. Pilit nilulunok ang pait na parang nilalamon ang buo kong pagkatao. Narinig kong muli nagsalita si Mia. Pero Doc, alam kong masakit. Putol niya sa sasabihin pa ni Mia. Pero mas mabuti ng ganito. Kahit na isang araw lang pinaramdam ko sa kanya na may kasama siya kahit hindi naman totoo. Para kahit papano may ginawa akong tama. Kapag tuluyan na akong nawala sa buhay niya, hindi ko siya pwedeng piliin Mia. Kahit na may anak kami, kapag pinili ko siya, mas lalo lang gugulong lahat. Simula nang makilala ko siya, ginulo niya ng buhay ko. Sumasakit ang lalamunan ko habang pinipigilan ang hikbi.
Gusto kong sumigaw, gusto kong lumabas at sabihing mali siya, na kaya naming ayusin ng lahat. Pero hindi ko magawa. Wala akong lakas. Narinig ko pang huling sinabi niya. Aalis na ako, Mia. Ingatan mo siya hanggang sa mga anak. Hindi ko nahintay na magising siya. Naramdaman kong nanghina ang tuhod ko. Napasandal ako sa dingding. Pilit pinipigil ang luha pero hindi sila magpaawat. Bumagsak na lang ang mga ito sa pisngi ko habang napapasigaw sa loob ng isip ko. Dok, kahit na isang araw lang. Sana totoo man lang ang pinakita mo. Habang papalayo ang yabag niya, parang isang-isang nawawalang kulay sa paligid. Sa pagitan ng alon at ng hapdi sa dibdib ko, isa lang ang malinaw, hindi niya ako kayang mahalin. Dumaan ang araw na parang wala ng kulay. 7 buwan ng tiyan ko at bukas din ang prenatal check-up ko. Ayoko nang isipin si Doc. Pinilit kong kalimutan lahat. Bawat salita, bawat haplos, bawat ngiti. Kahit sa huli ako lang ang masasaktan. Ngayon, ang tanging mahalaga sa akin ay ang mga baby ko. Sila lang. May time kapag tumatawag si Doc kay Nurse Mia. Naririnig ko pa nga na gusto raw niya akong makausap. Sabi ko kay Mia, don't let him, please. At kahit na gusto kong marinig ulit yung boses niya, tiniis ko kasi alam kong sa bawat salitang maririnig ko sa kanya, mas lalo lang ako madudurog. Gabi na't hindi pa rin umuwi si Nurse Mia. Nag-text siya na sa Maynila pa raw siya, may importanteng nilalakad. Tahimik ang buong bahay, naka-on lang ang ilaw sa sala at maririnig mong tawa ni na Joshua at Jayden habang nanonood ng cartoons sa TV. Nasa sofa ako. Hawak ang cellphone, nag-scroll lang ng kung ano-ano para makalimot hanggang sa biglatong tumunog. Unknown number ang nasa screen. At first deadma ako pero hindi to tumitigil. Sunod-sunod kaya napilitan ako sagutin. Hello? Tahimik sa kabilang linya. Wala akong naririnig ko hindi mahinang ihip ng hangin. Hello, sino to? Tanong ko ulit at medyo kinakabahan na. Ilang segundo pa, saka may boses na nagsalita. Mababa, paus. Kumusta ka na, Rebecca? Napatayo ako, nalamig ang kamay ko. Sino to? Walang sagot at hangin lang ulit hanggang siya marinig kong pabulong at parang nakadikit sa tenga ko kahit nasa kabilang linya. Pinapanood kita. Halos malaglag kong cellphone, tagad kong pinatay ang tawag at napatingin sa paligid. Parang biglang lumamig ang hangin sa bahay. Sino yon? Bulungkot sabay tayo't lumapit sa bintana para isara lahat. Nilingon ko ang kambal, nakatawa pa rin na nanonood ng TV. Walang kamalay-malay siya ka ba? Joshua! Tawag ko't pilit pinapakalma ang boses ko. Isama mo si Jayden sa kwarto ha? Matulog na kayo. Ate, we'll follow later. Tumingin silang pareho sa akin at nagtataka. Bakit po ate? Tanong ni Joshua. Wala lang. Sige na. Ilak niyo ang pintuan, okay? Tumango sila at nagsimulang maglakad papunta sa hallway. Pero bago pa sila tuluyang makapasok sa kwarto, may narinig akong mga yabag mula sa labas ng pinto. Mabagal, mabigat at parang boots. Napahigpit ang hawak ko sa tiyan ko. Maybe si Mia lang yon. Bulong ko sa sarili kahit na alam kong parang may mali. Dahan-dahan ko nilapitan ng pinto, inabot ang doorknob, pinuksan ng bahagya at halos mawalan ako ng hininga nang makita ko kung sino ang tao sa labas. Paano niya kami natuntun? Tiyo Raul? Halos pabulong kong sabi. Kasabay ng pagkalabog ng puso ko sa matinding kaba at takot. Ngumisi siya, nakakatindig balahibo. Dito kanya pala tinatago, Rebecca. Agad kong sinubukang isara ang pinto pero masyado siyang malakas. Hinulak niya yun pabalik at nawalan ako ng balanse. Bumagsak ako at naupo sa sahig, napadaing sa sakit. Hindi pa ako nakakabangon nang bigla niyang hinablot ang buhok ko. Aray, Tiyo! Bitawan mo ko! Pero lalo niyang hinigpitan at parang matatanggal sa anit kong mga hibla ng buhok ko. Yumuko siya. Ramdam ko yung init ng hininga niya sa tenga ko. Akala mo ba makakatakas ka? Ha? Hindi pa ako tapos sa'yo, Rebecca. Bulong niya. Hintayin ko lang na mailuwal mo yung mga anak mo at babalikan kita. Sisiguraduhin kong mabubura ka sa mapa, Rebecca. Ililipat kong birthday mo. Nanindig ang mga balahibo ko sa katawan sa takot sa sinabi niya at nanginginig ako napatingin sa kanya. Tapos, bumaba ang tingin niya sa tiyan ko at ngumisi. Quadruplets? Sayang, hindi na nila makikilalang nanay nila habang buhay. Ngumisi siya, ngising demonyo. Tangina mo! Sigaw ko sabay tulak sa kanya pero mabilis niyang sinampal ang pisngi ko. Tumama ang ulo ko sa dingding at napapikit ako sa sakit. Ate!
Sigaw ni Joshua mula sa likod. Joshua, diyan ka lang! Halos mangyak-ngyak mong sigaw. Pero lumabas siya at buong tapang na lumapit. Sinipa si Tio Raul sa binti. Bitawan mong ate ko! You monster! Galit na sinunggaban ni Raul ang bata at isang kamay lang. Para siyang halimaw. Binangga sa dingding si Joshua. Joshua! Sigaw ko habang napasigaw ang bata sa sakit. Tumama ang ulo niya at napasubsob sa sahig. Nanginginig akong gumapang papunta sa kapatid ko. Nakaramdam ako ng sakit sa tiyan ko at biglang may humilab. Please, tama na, Tito. Huwag yung bata. Pero ngumisi lang siya. Ang tatapang niyo? Lahat kayong mamamatay kapag bumalik ako. At bago pa ako makapag-react, may huminto na sasakyan sa labas. Napatigil siya. Napatingin sa labas. See you soon, Rebecca. Bulong niya sabay ngisi bago tumakbo palabas. Naiwan akong yakap si Joshua. Umiiyak, nanginginig. Shh, okay lang, nandito si ate. Pero sa loob-loob ko hindi ako sigurado kung totoo pa ba yung sinasabi ko. Kasi sa gabing ito, naramdaman kong hindi na kami ligtas kahit na kailan. Napangiwi ako, mas lalong tumindi yung kirot sa tiyan ko. Parang may humihila sa loob. At bawat paghinga ko, ramdam ko yung sakit na kumakain sa lakas ko. Napakapit ako kay Joshua, hoping it would stop pero lalo lang siyang lumalala. Bigla kong naramdaman yung mainit na likidong dumaloy sa pagitan ng mga hita ko. Kinabahan ako. Hindi pwede ngayon. Hindi niyo pa oras tumabas, mga baby ko. Bulong ko habang nanginginig ang kamay ko. Kinaplos kong hita ko, nang itaas ko yung palad ko. Dugo! Diyos ko! Halos hindi na lumabas yung boses ko. Napatitig lang ako sa kamay kong nanginginig. Nalalabo na rin yung paningin ko sa kaba. Mia! Sigaw ko't nanginginig ang labi ko. Umaasa kong siyang dumating. Mia! Kasabay ng sigaw ko bumukas ang pinto at hingal na hingal si Mia na makita ako. Bakit? Sabi niya pero natigilan siya na mapansin ang dugo. Namutla siya. Oh my God, dugo! Ano nangyari? Mia, ang sakit! Sobrang sakit! Halos hindi ko na mahabol yung hininga ko. Napakapit ako sa tiyan ko habang nararamdaman ko na mas marami pang dugo ang dumaloy. Lumuhod agad siya sa harap ko. Kalmado lang kahit na may takot sa mga mata niya. Okay, huwag kang gagalaw, Rebecca. Mahinga ng malalim, okay? Tatawag ako ng ambulansya at tatawagan ko na rin si Morgan. Just hold on. Naramdaman kong unti-unting pagdilim ng paningin ko. Mia, mahina kong sabi. Sabihin mo kay Doc. Sabihin mo sa kanya hindi ko siya sinasadya. Stop it, Rebecca. Huwag mo sabihin yan. Wala kang kasalanan. Naririnig mo ba ako? Nanginginig ng boses ni Mia habang dinadial ang cellphone niya. Pero lumalabo ng lahat. Ang paningin ko't ang pandinig. Ang huli kong nakita ay si Joshua. Takot na takot at naririnig ko din si Jada na umiiyak. Tapos pumikit na lang ako. Naku mga kasummer, napakahawak bitag at nakakatululang katapusan ng kabanatang ito mula sa panandaliang tamis ng pag-alaga ni Doc Morgan na napalitan ng napakasakit na katotohanan hanggang sa nakakilabot na pagdating ng masamang banta ni Tio Raul. Talagang sinusubok ng gusto ang katatagan ni Rebecca at ng kanyang pamilya at kung may isang mahalagang aral man na pwedeng maiwan sa atin, ang tunay na katatagan hindi nasusukat sa hindi pag-iyak kundi sa kakayahang protektahan ng mga mahal sa buhay sa kabila ng matinding sakit at panganib. Ipinakita ni Rebecca na kahit nadurug-durug ang kanyang puso sa pag-ibig, hindi pa rin siya sumuko para sa kanyang mga kapatid at sa apat na buhay sa kanyang sinapupunan. Para naman kay Doc Morgan, marirealize mo kaya ang tunay na halaga ni Rebecca bago maging huli ang lahat? Ano sa tingin ninyo mga kasummer? May papanganak ba ng ligtas na Rebecca ang quadruplets? Kapit lang at huwag bibitaw sa susunod na kabanata.